May tanong ako sa'yo, kailangan ba talagang maayos ang pananamit kapag nasa harap ng kamera? O pwede na yung okay na ito, content lang naman? Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng mamahaling damit. Hindi mo kailangan ng branded. Hindi mo kailangan ng fashion show level. Pero, kailangan mo ng maayos. Bakit? Kasi ang content creation hindi lang tungkol sa sinasabi mo, tungkol din ito sa unang impresyon. Alam mo ba na sa loob ng ilang segundo, nagde-decide na ang viewer kung makikinig ba siya o mag-scroll na lang. At isa sa unang napapansin ay ang overall presentation mo. Hindi para husgahan ka, kundi para i-assess kung worth ba ang time nila. Hindi ito pagiging maarte. Ito ay respeto. Respetong una sa sarili mo at respeto sa audience mo. Kapag humarap ka sa kamera na mukhang bagong gising, gusot ang damit, walang effort, anong message ang pinapadala mo? Parang sinasabi mo, bahala na. Pero kapag maayos ka, malinis, presentable, simple, pero professional, ang dating mo, may disiplina, may self-respect, may brand. Tandaan mo, bilang content creator, ikaw ang produkto, ikaw ang brand. Bago pa nila marinig ang message mo, nakikita na nila ang image mo. At ang image mo, nagbibigay ng subconscious signal. Pwede mo akong pakinggan o scroll na. Hindi ibig sabihin nito, kailangan ka laging naka-coat o naka-formal. Depende yan sa niche mo. Kung fitness ka, okay lang sporty. Kung wellness ka, clean at calming look. Kung business mindset ka, mas structured ang dating. Ang importante, align ang itsura mo sa message mo. Consistency builds identity. May mga nagsasabi, ang importante naman yung laman ng sinasabi ko. Totoo yan. Pero tandaan mo, packaging matters. Isipin mo, ang isang magandang produkto, kahit gaano kaganda ang laman, kapag ang packaging ay mukhang hindi pinaghandaan, minsan hindi pinapansin. Ganon din sa content. Isa pa, kapag maayos ang pananamit mo, tumataas ang confidence mo. Ramdam mo sa sarili mo na prepared ka. At kapag confident ka, mas malinaw ka magsalita. Mas steady ang presence mo. Mas may authority ang dating mo. Pero gusto kong linawin ito ha. Ang pagiging maayos, hindi sukatan ng halaga mo bilang tao. Hindi rin ito sukatan ng puso mo. Ito ay strategy, brand positioning, professionalism. Kung gusto mong seryosohin ka ng tao, kailangan mong seryosohin ang presentation mo. Kasi ang audience mo, hindi nila alam kung pagod ka. Hindi nila alam kung may pinagdadaanan ka. Ang nakikita nila kung ano ang pinapakita mo. Isa pa, kapag maayos ang pananamit mo, tumataas ang confidence mo. Ramdam mo sa sarili mo na prepared ka. At kapag confident ka, mas malinaw ka magsalita. Mas steady ang presence mo. Mas may authority ang dating mo. Pero gusto kong linawin ito ha. Ang pagiging maayos, hindi sukatan ng halaga mo bilang tao. Hindi rin ito sukatan ng puso mo. Ito ay strategy, brand positioning, and professionalism. Kung gusto mong seryosohin ka ng tao, kailangan mong seryosohin ang presentation mo. Kasi ang audience mo, hindi nila alam kung pagod ka. Hindi nila alam kung may pinagdadaanan ka. Ang nakikita nila kung ano ang pinapakita mo. May tatlong bagay na dapat mong tandaan. Number 1, malinis. Number 2, presentable. Number 3, appropriate sa niche mo. Hindi kailangan mahal, hindi kailangan branded. Kailangan lang maayos. At isa pa, hindi lang ito para sa viewers. Para rin ito sa future opportunities mo. Brands, collaborations, and speaking engagements. Kapag tiningnan nila ang profile mo, ano ang unang impression? Professional ba? O parang hobby lang? Real talk ha, maraming magagaling magsalita, pero hindi lahat marunong mag-present. At sa digital world, presentation is power.
Kaya kung ikaw ay content creator, huwag mong maliitin ang pananamit. Hindi ito pagiging plastic. Ito ay pagiging intentional. Intentional sa brand mo, intentional sa image mo, intentional sa growth mo. Sa dulo, di mo kailangan maging model. Hindi mo kailangan maging fashionista. Kailangan mo lang maging maayos. Kasi ang maayos na presentation sumusuporta sa malakas na mensahe. At kapag nagsama ang malakas na mensahe at maayos na image, doon nagsisimula ang tunay na influence. Kung ikaw ay seryoso sa pagko-content, simulan mo sa maliit na bagay. Ayusin ang damit, ayusin ang posture, ayusin ang sarili, at panoorin mo kung paano nagbabago ang tingin ng tao sa'yo. Ano sa tingin mo? Paki-comment, like, follow, and share.